Ngayong tumitindi ang epekto ng sigalot sa Middle East, panawagan sa gobyerno na tigil politika muna at magtulungan ang lahat para makahanap ng paraan kung paano malalampasan ang krisis na dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Dapat din umanong itigil ang pangungurakot sa gitna ng nararanasang krisis. Si KOJC Leader Pastor Apollo C. Quiboloy naman pinayuhan ang mga Pilipino na manalangin upang malagpasan ang krisis. Narito ang ulat ni Margot Gonzalez. Sa gitna ng nararanasang matinding krisis ng bansa tulad ng sigalot sa Middle East, may mensahe si KOJC Leader Pastor Apollo Quiboloy sa mga Pilipino kung saan sinabi nitong nakakatulong ang padalangin upang malagpasan ang krisis. Sir, ngayon po, ano po sa aming mensahe sa mga Pilipino naman ngayon na nasa matinding krisis po ngayon, We Pastor? just pray for us to survive the crisis. Nanatiling nasa maayos na kondisyon ng putihing pastor at nanatiling may matibay na pananalig sa Diyos. God is very good. The Father is very good. Ayon naman sa publiko, kailangang mag-double time ang gobyerno sa paghahanap ng paraan para matulungan ng mga Pilipino sa gitna ng krisis. Si Atty. Israelito Torion, sinabing mas makakabuti sa pamahalaan na itigil muna ang pamumulitika. Ito'y sa gitna na rin ng pagdinig na ginagawa ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kahit kabi-kabila ang problemang kinakaharap ngayon ng bansa. Dapat anyang hindi dibisyon ang inaatupag ng Kamara kundi paghahanap ng solusyon sa krisis dahil kung hindi raw, maring lumubog sa kahirapan ng Pilipinas. Yung sa Kongreso dapat stop na muna kasi alam mo walang kabutihang idudulot ito sa ating bansa. It is dividing our country. It is causing so much division, and it does not bode well into our future as a country and as a nation. I do hope and pray that the congressmen will realize that if we will continue to act like this, we might become the poorest in Asia. Si dating Defense Secretary Norberto Gonzales naniniwala ring hindi dapat pairalin sa panahon ngayon ang partisan politics. Dapat niya iwasan munang bangayan at kompetisyon sa pagitan ng magkaibang panig sa politika. Dapat din anyang ipairal ang moratorium sa korupsyon. Ang pinaka-importante gawin natin ngayon, working together. Sabi pa nga ni, ewan ko kung nakalimutan na ni President natin, siya nagsabi niya, naka-headline sa isang periodiko natin, let us work together. Gawin natin totoo yan, hindi slogan. Tanggalin natin ang pagka-slogan o pamumulitika. Working together is what we did at this time. Meaning, pati yung mga korap, moratorium muna sa nakaw. Kung po pwede. At dito magkakabistuhan kung sino na talaga nagmamahal sa kapwa at bayan. Ito rin ang sentimiento ng ordinaryong motorista na si Greg na sana serbisyo muna bago politika ngayong may krisis ang Marcos administration at ang mga mababatas. Sir, yung nasa Kongreso, impeachment pa rin yung inatupag. Yun nga di ba? Kung kanya lang ganyan, walang mangyayari sa atin. Dapat unahin muna yung problema ng bayan bago yung problema nilang haharapin dyan sa impeachment. So parang dapat set aside muna politika. Oo, aside muna, magtulungan tayo. Kumbaga, serbisyo muna bago politika. Sumirit na sa halos 130 pesos ang presyo ng diesel sa kada litro sa mga gasoline station. Epekto ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Nasa 425 gasoline stations ang pansamantalang tumigil sa operasyon dahil sa krisis. Ang oil supply ng bansa maaring magtagal na lamang sa loob ng 2 buwan. Ayon kay Greg, sa panahon ngayon, kailangan niyang planuhing mabuti ang kanyang biyahe upang makatipid sa gasolina. Hindi naman anya nito ramdam ang aksyon na ginagawa ng pamahalaan sa krisis. Meron ba talagang tulong o meron ba tayong maaasahan? Sana maintindihan ng gobyerno. Mahirap talaga ng ngayon. Talagang kailangan tulungan tayo. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.